Nagkatensyon sa pagtatapos ng sesyon sa Kongreso ngayong gabi. Umalma kasi ang grupo ng mga senior citizen dahil sa kawalan di mano ng aksyon ng mga kongresista para baliktarin ang pagbasura ni Pangulong Aquino sa panukalang dagdag na pensyon sa SSS o Social Security System. Hindi na rin naihabol na mapagbotohan pa ang panukalang BBL o Bangsamoro Basic Law. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Tina Panganiban Perez. Tina? Jessica, matapos ang halos 4 na oras, nag-resume din ang sesyon ngayong gabi pero para lang i-adjourn din ito agad. Move that we adjourn until May 25, 2016 at 4 p.m. Mga tao dito for this historic moment to override. Sinikapan ng bayan muna na magmosyon para talakayin ang resolusyon nito para ma-override ang veto sa SSS pension hike. Pero habang nagsasalita ang bayan muna, naghahain din ang mosyon ng acting majority floor leader para i-adjourn ang sesyon na inaprubahan ng acting speaker. The people need Congress to convene, Mr. Speaker. Hindi naman natin pwede. Dahan-dahang pinatayan ng mikropono si bayan muna Representative Nery Colmenares. Mr. Speaker, for the override. And I really ask the leadership. Nagalit ang mga senior citizen na halos di na raw kumain at nabasa pa ng ulan kanina dahil nabaliwala raw ang paghihintay nila. Nagalit din sila dahil ang lalaki raw ng sahod at pork barrel ng mga kongresista pero di man lang daw mapagbigyan ang 2,000 pisong pension increase ng SSS na galing din naman daw sa pera nila. Habang kausap ang mga senior citizen kanina, ay naiyak pa si bayan muna Representative Nery Colmenares na pangunahing may akda ng SSS pension hike at override resolution. Nag-adjourn ang Kamara nang di rin hinayaan ng Speaker na magtalumpati gaya ng nakagawian. Ang mga lolo't lolang nasa sesyon kanina, Jessica, nagrally rin sa labas ng Batasan kaninang hapon. Nagkilos protesta sa labas ng Batasan Pambansa ang ilang senior citizen at mga militanteng grupo. Ang grupong Gabriela namigay pa ng mga bulaklak na papel sa mga kongresista. Umaasa silang babaliktarin ng mga mambabatas ang pagbasura ni Pangulong Aquino sa panukalang 2,000 pisong dagdag sa buwan ng pensyon sa Social Security System o SSS. Sana raw manindigan ng 211 kongresistang bumoto noon pabor sa panukala. Ito na ho yung huling pagkakataon para baligtarin ng Kongreso yung ginawang veto ng Pangulo at sana po sila ay pumasok, sana po may quorum at sana po payagan yung aktwal na deliberasyon at botohan sa override. Dumating din sa Kamara ang aktor na si Robin Padilla kanina para magpakita sana ng suporta sa panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Para po sa kanilang lahat. May issue mo? Anong issue mo? Anong issue mo? Una po sa BBL. Opo. Pero hanggang sa kahuli-hulihang sesyon ng Kamara ngayong araw bago ang election break, bigong maipasa ang panukalang batas. Kaya naman dismayado ang mga nagsusulong sa BBL na anilay susi sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Ang sinisisi ni Government Chief Peace Negotiator Professor Miriam Coronel Ferrer ang kawalan umano ng pakialam ng mga kongresista at labis nilang pag-absent sa mga sesyon ng Kamara. Makailang beses kasing hindi makausad ang mga sesyon dahil hindi makabuo ng quorum sa plenaryo. Bukod dito, paulit-ulit din daw ang mga tanong ng ilang tutol sa panukalang batas na kumakain ng malaking oras. Sa kabuuan, may 40 public hearings at 14 na deliberasyon sa plenaryo raw ang isinagawa para talakayin ng BBL sa Kamara. Sa Senado naman, 14 na sesyon ng pagtatanong sa plenaryo ang isinagawa kaugnay ng BBL. Pero lahat ng ito nauwi lang sa wala. Pero hindi man naipasa ang BBL, hindi raw nito matitigil ang paggulong ng prosesong pangkapayapaan para sa Bangsamoro. Mananatili raw isang pirmadong dokumento ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na bunga ng halos 2 dekadang negosasyon sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Isinusulong sa BBL ang pagtatayo ng Bangsamoro Political Entity na ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Jessica, hindi nagsagawa ng roll call kanina bagamat sinasabi ng bayan muna na may 213 na kongresista na umaten sa sesyon kanina. Dahil walang roll call, hindi natin masasabi na may quorum nga kanina. Jessica? Pero Tina, halatang-halata naman mas marami yung bakanting upuan kesa yung mga dumalong kongresista. Diba? Ito na yung kung ilang linggo na ba o buwan na bang mabibilang na niwala silang mabuong quorum para sana maihabol yung importanteng mga legislation.
Tama yan, Jessica, ganyan madalas yung eksena sa session hall. Pero dahil sinasabi nga mismo kahit ng minorya na there were more than 200 congressmen kanina, napansin naman natin na marami mga kongresista yung nagpupunta sa mga lounge para kumain o di kaya yung ibang miyembro ng minorya ay bumaba doon sa Minority Floor Leader's Office sa basement. So hindi lahat kasi ng oras ay nasa session hall ang lahat ng kongresistang present for the day, Jessica. Pero parang mahirap paniwalaan na nakabuo sila ng 213 na congressmen kanina sa ganyang pangyayari na parang nag-meet lang sila para lang mag-adjourn. Ano ba naman yun, di ba? Oo. Yun nga rin ang sinasabi ng mga senior citizen na bago pa man mag-alas 4 ng hapon, nakapila na sila para pumasok sa batasan pambansa. Hindi sila tumayo para kumain dahil nga nahirapan din silang pumasok. During the 4 hours kanina, bumabalik lang ng sesyon yung mga kongresista para lang mag-acknowledge ng mga bisita sa loob ng session hall. At yung pinakadulo nga na ikinagalit ng mga senior citizen ni hindi man lang nag-roll call, biglang nag-move na lang to adjourn at pumayag agad, inaprubahan agad ng speaker, Jessica. Ano ba naman yan? Para bang pumasok ka sa eskwela, tapos hindi ka pumunta sa classroom nandun ka lang sa playground. parang ganon. Tapos O kaya- nung nagtawag ng klase, sabihin, go home, no classes pala. Parang ganon Tama, Jessica. Pero dun sa report ng 16th Congress, sa first, second, and regular sessions, may total daw na 3,066 bills silang inaksyonan. Pero kakaunti lang yung pumasa bilang batas, 116 lamang. Ang isa pa doon na veto pa ng Pangulo, yun nga yung SSS pension hike, Jessica. Mapunta naman tayo sa BBL. Parang noon pa naman di ba? Ang suspetsa i-delay o hindi yan siseryosohin ng lower house kasi election na pag yung boto nila hindi magustuhan ng kanilang mga constituents, baka makaapekto sa kanilang winnability sa eleksyon. Kaya kumbaga iwas pusoy na lang sila. Oo. Meron kasi mga contentious provisions doon sa original draft ng BBL na ayaw talaga ng mga kongresista, lalo na doon sa Mindanao, kagaya ng mga opt-in provision. So yung Oversight Committee, Jessica, binura lahat yung mga contentious provisions na yan kahit pa sinisikap ng MILF na ibalik. Pero nandun na rin kasi daw, ayon sa mga kongresista, nataon din kasi na maaga yung filing ng Certificate of Candidacy, so maaga ring nalaman ng mga tao nakakandidato sila sa eleksyon at ine-expect ng mga constituents nila, na mga boboto sa kanila, na nakikita sila sa kanilang mga distrito. So yun yung isa raw sa mga dahilan kung bakit madalas ang nakikita natin sa session hall hindi mga kongresista kundi mga bakanteng upuan, Jessica. Whatever it is, diba? Sana pinag-usapan man lang. Kung ayaw nila sa BBL, o di sana sinabi man lang, nagkaroon sila ng paninindigan, tumayo sila doon sa plenary, sabihin nila kung bakit o kung bakit ayaw nila o pabor sila sa BBL. Kesa yung ganyan, bigla na lang silang nagsisipag-absent, diba? Parang hanging tuloy yung issue, inalimbo kung ano bang magiging kinabukasan nitong BBL. Pati rin yung SSS pension hike, Jessica, dahil yung pumasang batas dito, mahigit 200 ang mga kongresistang bumoto pabor sa panukala. Nung in-override ng Pangulo, ang kailangan 194 para sa 2/3 vote. Kung tutuusin, mahigit pa sa 2/3 vote yung pumirma doon sa original bill. So ngayon, yun ang hinahanap din ng mga senior citizen kanina. Jessica. Dati nung umpisa ng termino ni Pangulong Aquino, kasi nga the administration has the number sa lower house, di ba? Madali silang mapasipot at mapaboto pabor sa administrasyon. Ngayong patapos na yung termino ni Pangulong Aquino, ayan na, hindi na nag-work yung kanyang pagpa-prioritize sa, for example, the BBL, no? Meron din kasi sinabi si Congressman Rufus Rodriguez ng Oversight Committee, hinihingi kasi nila rin yung certification ng Malacanang, i-certify na urgent yung BBL. So yung request, matagal na raw nilang naipadala sa Malacanang, pero hindi naman daw sinucertify as urgent ng Palasyo yung bill, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo. Tina Panganiban Perez.